Nagsimula ngayong Huwebes ang kampanya para sa gagawing special election sa ikalawang distrito ng Antipolo City. 7 opisyal na kandidato para sa nabakanting posisyon ng pumanaw na si Romeo Acop. Nagpaalala ang poll body sa mga dapat iwasan at tandaan ng mga kandidato sa pangangampanya para makaiwas sa diskwalifikasyon. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Simula Huwebes, formal ng mga ngampanya ang mga kandidato sa special elections sa Antipolo City. Ayon kay Comelec Chairman Atty. George Garcia, ang campaign period ay tatagal mula Pebrero 12 hanggang Marso 12, bagong election sa March 14. 7 opisyal na kandidato, kabilang si Philip Acop, anak ng yumaong kongresista. Sa ngayon, wala pang natatanggap na petisyon para madiskwalipika o magkansela ang anumang certificate of candidacy. Merong anak ng isang yumaon na kongresista, merong parang hindi tayo nagkakamali, city administrator ng mismo Antipolo City, merong dating konsihal. So, more or less, ito yung mga kilalang mga politiko na rin at mga kilalang personalidad opisyal dyan po sa Antipolo. Meron din naman na isang ordinaryong citizen ng Antipolo. So, dyan po makikita natin, maganda yung nakalabasan ng ating pong filing ng candidacy. 7 ang nag-file and therefore natutuwa tayo dahil ibig sabihin na magiging vibrant ang ating eleksyon. Ang mga opisyal ng Comelec tumungo na sa Antipolo para makipagpulong sa iba't ibang law enforcement agency, gaya ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, DepEd at mga LGU official para sa pagbabantay sa kampanya. Mahigpit ng paalala ng Comelec Chief, bawal ang vote buying at mga illegal na campaign materials. Nagsisimula na ang campaign period, papasok na yung ilang prohibition katulad ng bawal ang pamimigay ng pera, bawal yung pagpapaskil ng oversized na mga materials, lalo na sa mga tinatawag natin na open spaces na walang karampatang pahintulot mula sa public. Paalala din ng komisyon, bawal ang mga pahayag na below the belt sa pangangampanya. Mainit, iba yung mga usapin, iba yung mga magsasalita, pero tatandaan din po sana ng mga kandidato na nakalimutan ko yung ating anti-discrimination resolution na in-effect po yan. So ano ibig sabihin, bawal pa rin natin atakihin ang ating mga kandidato below the belt at pa ibang tao para lang magpatawa o pakakuha ng atensyon ng ating mga kababayan. Pinatunayan na po namin, ilan po yung disqualify namin dahil lang sa violation ng anti-discrimination, yung ating pong free speech. Ang special election ay gagawing mano-mano kung saan isusulat ng mga botante ang kandidatong gusto nilang manuklok sa pwesto. Inaasahan na nasa 250,000 ang boboto sa eleksyon. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.